Naisip mo na ba habang tinititigan ng iyong pusa, naiintindihan mo ang lahat, hindi ba? Kung minsan parang may isang tunay na henyo na nagtatago sa likod ng kanilang kalmadong mga mata na sadyang ayaw lang ipakita sa atin. Ngayon, ibubunyag natin ang lihim ng katalinuhan ng mga pusa. Gumawa kami ng listahan ng 15 breed na itinuturing na pinakamatalino sa mundo. Manatili sa amin hanggang matapos para malaman kung kabilang ang pusa mo sa listahan at kung ano nga ba talaga ang bumubuo sa katalinuhan ng isang pusa. Ngunit bago tayo magsimula sa aming listahan, alamin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng katalinuhan ng pusa. Hindi lang ito ang kakayahang magbalik ng bola. Ang mga siyentipiko ay sinusukat ang talino ng pusa batay sa ilang mga pamantayan. Ang kakayahang matuto, ang paglutas ng problema, ang pakikipag-ugnayan sa tao at iba pang hayop, at ang pagiging madaling umangkop sa bagong kapaligiran. Kaya, ang matalinong pusa ay hindi laging ang pinakamasunurin. Kadalasan, ito ang pinakamaparaan at pinakamalaya. Karamihan sa atin, kapag iniisip ang perpektong pusa, ang naiisip ay yung tahimik lang na natutulog sa sofa at hindi nagbibigay ng anumang abala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamatalinong lahi ng pusa ay ganap na sinisira ang ganitong pananaw? At ang una nating henyo, ang Abyssinian Cat, ay ang pinakamagandang patunay niyan. Kalimutan na ang mga tamad na pusa na pagkain at tulog lang ang mahalaga sa buhay. Ang mga Abyssinian ay parang mga pusang explorer, mga kasama mo sa lahat ng bagay na ang kilos ay madalas mong mapagkakamalang mausisa at aktibong tuta. Para sa kanila, ang buong bahay mo ay isang malawak at interactive na palaruan. Ang saradong pinto ay isang hamon na dapat buksan. Ang bagong bagay sa mesa, isa itong bagay na kailangan agad nilang siya sa atin. Hindi sila mapapakali na humiga lang kung napakaraming kapanapanabik na bagay sa paligid. Ang kanilang matalas na talino ay ginagawang napakadali nilang turuan at sanayin. Ang pagkuha ng laruan, paggamit ng tali, o kahit ang pagbubukas ng pinto para sa isang Abyssinian, hindi ito nakakainip na pagtuturo, kundi isang nakakatuwang laro. Mabilis silang matuto, ngunit kailangan nila itong makitaan ng saysay at kaligayahan. Gayunpaman, sa likod ng mataas na talino na ito, nakatago ang kanilang pangunahing sikreto. Isang bagay na hindi madalas binabanggit ng maraming breeder. At ang katangian na ito ay maaaring maging isang tunay na hamon o problema para sa isang may-ari na hindi handa. Sa tingin ninyo, ang ganitong hindi maubos-ubos na enerhiya ay isang bentahe ba o isang hadlang para sa isang pusa? Ibuhos ang inyong saloobin sa comment section. Ano ang mas gusto ninyong alagang pusa? Tahimik at mahinahon o aktibo at mapaglaro? Sundan naman natin ang isang lahi na laging pinagmumulan ng may init na debate. Para sa ilan, sila ay nakakairita sa sobrang pagiging maingay. Ngunit para sa iba, sila ang pinakamatalinong kasama. Siyempre, sino pa ba kundi ang pamosong Siamese cat? Ang pangunahing tanong, malakas lang ba silang magmeow o talagang sinusubukan nilang makipag-usap sa atin? Ang totoo, dinala ng mga Siamese ang komunikasyon ng pusa sa isang bagong antas. Ang kanilang mga tunog ay hindi lang basta ingay. Ito ay isang komplikadong wika kung saan ipinapahayag nila ang buong saklaw ng kanilang emosyon at naisin, mula sa paghiling na pakainin agad sila hanggang sa pagrereklamo ng kalungkutan. Dito nga makikita ang kanilang napakataas na social intelligence. Mabilis na naiiintindihan ng isang Siamese cat kung anong klaseng meow ang magpapatayo sa iyo mula sa sofa para lang bigyan siya ng atensyon. Sa madaling salita, mas madalas pa nga, sila ang nagtitrain sa atin kaysa tayo sa kanila.
Ramdam nila ang kalooban ng kanilang may-ari at kayang baguhin ang kanilang asal para aliwin ka o kaya naman para mang-akit na makipaglaro. Ngunit ang kanilang talino ay hindi lang umiikot sa pag-uusap. Sila ay napaka-curious, madaling turuan ng commands, at nangangailangan ng palagi ang atensyon. Iwanan mo lang ang isang Siamese na nag-iisa ng matagal at asahan mong mababagot siya. At kapag nababagot ang lahing ito, asahan mo ang mga pinakamalilihaing kalokohan. Kayo, ano ang tingin ninyo sa mga pusang madaldal? Ito ba ay kaibig-ibig na katangian o minsan nakakainis na rin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Marami ang nagnanais ng pusa na may hitsura ng leopardo. Pero handa ba talaga sila sa talino ng isang tunay na maninila? Kilalanin ang Bengal cat. Hindi lang ito basta balahibong may batik-batik na disenyo. Ito ay bunga ng pagtawid ng lahi ng pusa sa bahay at ng ligaw na Asian leopard cat. At maniwala ka, hindi lang sa pisikal na anyo nagpapakita ang dugong ligaw nito. Ang talino ng isang Bengal ay talino ng isang mangangaso at stratehista. Hindi lang sila basta naglalaro ng laro ang daga. Sinusundan nila ito, pinaplano ang pag-atake, at kinakalkula ang posibleng galaw nito. Ang kanilang utak ay nangangailangan ng mga hamon na may komplikadong aspeto. Mabilis silang nagsasawa sa mga simpleng laruan. Kailangan nila ng mga interactive na puzzle, matataas na paanan na ginagaya ang mga puno at maging umaagos na tubig. Dahil mahilig maglaro sa tubig ang kanilang mga ligaw na ninuno. Dito naman, pumapasok ang pangunahing hamon para sa mga may-ari. Kapag ang malakas na katalinuhang ito ay hindi nabibigyan ng sapat na outlet sa pamamagitan ng paglalaro at pagtuklas, ang direksyon nito ay maaaring humantong sa pagkasira ng inyong tahanan. Ang pagbubukas ng mga cabinet, pagpapaandar ng gripo, o ang panghuhuli sa inyong mga paa. Para sa kanila, hindi ito simpleng kalikutan, kundi isang paraan upang labanan ang pagkabagot. Ang isang Bengal ay hindi lamang pampalamuti sa inyong sala. Ito ay isang matalinong kasama na humihiling din sa iyo na maging kasing talino at maparaan. Kaya, gugustuhin mo bang magkaroon ng ganitong alagang leopardo o natatakot ka pa rin sa ligaw na dugo na nananalaytay sa kanila? Ngayon, dumako tayo sa isang lahi ng pusa na mukhang kuting habambuhay, pero ang isip ay tulad ng isang tunay na pantas. Ito ang Burmese cat. Sa unang tingin, mukha lang silang napakalikot at malambing. Pero sa likod ng kaakit-akit nilang anyo, nakatago ang isang nakakagulat na tuso at mapanuklas na pag-iisip. Ang pangunahing superpower ng mga Burmese ay ang paglutas ng problema, lalo na kung may hadlang sa pagitan nila at ng isang bagay na lubos nilang gusto, tulad ng masarap na treat. Ang ibang pusa ay uupo lang at ngungumiyaw sa harap ng saradong cabinet ng pagkain. Pero ang Burmese, uupo muna, liligid ang tingin, susuriin ang sitwasyon, at susubukan buksan ang pinto gamit ang paa. Kung hindi niya kayang buksan, pupuntahan ka niya at igagabay sa cabinet paulit-ulit na ipinapakita ang gusto niya. Ito ay hindi na lang basta likas na ugali. Ito ay isang serye ng lohikal na pag-iisip. Ang kanilang katalinuhan ay konektado sa kanilang pagiging sosyal. Gustong-gusto ng mga Burmese ang tao at hindi nila kayang mag-isa ng matagal. Makikilahok sila sa lahat ng gawain sa bahay. Tutulong sa iyong pagtatrabaho sa computer, humihiga sa keyboard, or babantayan ang pagluluto ng hapunan. Napakatulin nilang matandaan ang pang-araw-araw na schedule ng pamilya at sinusubukan pa nilang manipulahin ito para sa kanilang sariling kapakanan. Ano sa tingin mo, ang ganitong uri ng mapilit na tulong, nakakatuwa ba o nakakainis pa rin? Ngayon,
basagin na natin ang isa sa pinakamalaking maling akala. Karamihan sa atin, ang akala kung ang isang pusa ay kalmado at mahilig matulog, ibig sabihin, hindi siya masyadong matalino. Kung aktibo naman, matalino raw. Ngunit, malaking pagkakamali iyon. Sa katunayan, maraming matatalinong pusa ang sadyang pinagkadalubhasaan ang sining ng pagtitipid ng enerhiya. Isipin nyo ang isang henyong propesor. Hindi siya tatakbo at magmamadali ng walang dahilan. Uupo lang siya sa silya at mag-iisip. Ganoon din ang maraming pusa. Ang isang kalmadong uri ng pusa, tulad ng Persian o Ragdoll, ay kayang nakahiga lang ng ilang oras. Ngunit sa sandaling iyon, abala ang kanyang utak sa pagtatrabaho. Inaanalisa nito ang mga tunog, amoy, pinapanood ka nito. Inaaral ang iyong mga gawi at sa kanyang isip, gumagawa ito ng isang kumpletong mapa ng iyong bahay at ng iyong mga kilos. Ang kanilang talino ay hindi nakikita sa mga akrobatikong galaw, kundi sa kanilang talas ng isip at pagiging madaling umangkop. Ang ganyang pusa ay hindi susubukang gibain ang isang balakid sa pamamagitan ng pagtakbo. Hahanapin nito ang pinakasimple at pinaka-enerhiya tipid na paraan upang malampasan ito. Sila ay mga master ng manipulasyon na nakukuha ang kanilang gusto hindi sa malakas ng yaw, kundi sa isang makahulugang tingin. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong natutulog na pusa, huwag mong isipin na tamad lang siya. Maaaring sa mismong sandaling iyon, nilulutas niya ang isang napakahirap na problema. Problema ng isang pusa. Nakakita na ba kayo ng pusa na parang tupa? Kilalanin ang Cornish Rex. Ang kanilang kakaibang kulot na balahibo at balingkinitang katawan ay agad na nakakakuha ng pansin. Ngunit ang kanilang pinakakamangha-manghang katangian ay hindi nakikita sa labas, kundi sa loob. Ito ang isa sa mga lahi ng pusa na may ugaling parang aso. Ang Cornish Rex ay may katalinuhan ng isang masayahin at tapat na kasama. Kung ang Abyssinian ay isang mananaliksik, ang Cornish naman ay isang artista at manlalaro. Mahilig silang maging sentro ng pansin at handang gawin ang lahat para aliwin ang kanilang may-ari. Dahil dito, napakadali nilang matuto ng iba't ibang tricks. Para sa kanila, ang pagdadala ng bola ay hindi trabaho, kundi paboritong laro. Kaya nilang habulin ang laruan ng ilang oras, ipinapakita ang kanilang husay sa bilis at liksi. Ang kanilang utak ay nangangailangan ng palagiang interactive na laro. Ang simpleng laruang daga na nakalagay sa sahig ay hindi nila kinagigiliwan. Kailangan nila ng kalaro. Paulit-ulit nilang dadalhin sa inyo ang laruan habang nakatingin sa inyong mga mata at humihingi ng laro. Ipinapakita ng lahing ito na ang mga pusa ay maaaring maging kasing tapat at nakatuon sa tao gaya ng mga aso. Sinisira nila ng tuluyan ang stereotype tungkol sa mga pusang malaya at gumagala mag-isa. Handa ba kayong bigyan ang inyong alaga ng kasing daming atensyon na kailangan ng isang aso? Ang sumunod sa ating listahan ay isang tunay na internet sensation. Ang kanilang nakatutuwang tiklop na tenga at bilog na mga mata ay umakit na ng milyon-milyong puso. Pero ano nga ba ang nasa likod ng kaakit-akit na anyo ng Scottish Fold? Marami ang nagkakamaling isipin na tamad at kalmado lang sila dahil sa kanilang kilalang gawi na umupo sa posisyon ng Buddha o matulog ng nakatihaya. Pero hindi ito katamaran, kundi pagpapakita ng kanilang kakaiba at mapagmasid na katalinuhan. Ang Scottish Fold ay masasabing isang pusang pilosopo. Bago gumawa ng anumang bagay, matagal muna silang nagmamasid, nag-aanalisa, at saka pa lang nagdedesisyon. Hindi sila padalos-dalos na hahabol sa laruan. Susuriin muna nila ang trajectory nito, saka pipiliin ang pinakamahusay na posisyon para abangan. Ang kanilang katalinuhan
ay kalmado at hindi mapilit. Hindi man sila humihingi ng tuloy-tuloy na atensyon, pero napakalapit nila sa kanilang may-ari at ramdam na ramdam nila ang kapaligiran sa loob ng tahanan. Magaling silang makisama sa mga bata at iba pang alagang hayop dahil ang kanilang katalinuhan ang nagtutulak sa kanila na hindi makipag-away kundi umangkop at humanap ng mga kompromiso. Hindi sila miyamyaw ng paulit-ulit kundi hahanap sila ng iba at mas eleganteng paraan para ipaalam kung ano ang kanilang gusto. Ang lahing ito ay perpektong halimbawa na ang tunay na katalinuhan ay hindi palaging tungkol sa pagiging abala at aktibo, kundi minsan ay nasa katahimikan at karunungan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lahi ng pusa na nagpapatunay na ang talino ay hindi nasusukat sa kapal ng balahibo, kundi sa mainit na puso at matalas na isip. Kilalanin natin ang Canadian Sphynx. Ang kawalan nila ng balahibo ay hindi depekto, kundi isang kakaibang katangian na direktang nakaapekto sa paghubog ng kanilang katalinuhan. Dahil wala silang makapal na balahibo na magpapainit sa kanila, napipilitan silang maghanap ng init sa tao. Ito ang dahilan kung bakit sila naging isa sa pinakamahilig makipag-ugnayan at pinakamalambing na lahi ng pusa. Ang kanilang talino ay nakatuon sa pagbuo ng malalim na koneksyon sa kanilang may-ari. Matutulog sila kasama mo sa ilalim ng kumot, uupo sa balikat mo, at laging hahanap ng pagkakataong madikit sa iyo. Sa madaling salita, ginagamit nila ang kanilang talino para maging isang kaibigan na hindi mo kayang wala. Bukod pa rito, ang kanilang pagiging mausisa ay walang hanggan. Dahil sa mataas nilang metabolismo, napakaaktibo at mapaglaro nila. Interesado sila sa lahat. Kung ano ang kinakain mo, ano ang pinapanood mo, at ano ang nasa loob ng iyong mga bag. Ang Sphinx ay parang isang walang hanggang bata na gustong kasama sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Madali silang turuan ng mga utos, ngunit madalas, ginagawa nila ito hindi dahil sa treat, kundi para lang pasayahin ka. Ang lahing ito ay isang buhay na patunay na mali ang kasabihang ang mga pusa ay malalamig at ayaw makipag-ugnayan. Marami pa rin ang naniniwala na ang pagsasanay ay para lang sa aso. At ang pusa, sabi nga, ay gumagala ng mag-isa at hindi sumusunod sa anumang utos. Pero ganoon ba talaga? Siyempre, hindi. At araw-araw itong pinapatunayan ng mga matatalinong lahi ng pusa. Ang tanong ay hindi kung kayang turuan ng pusa, kundi paano ito gagawin ng tama. Ang pangunahing pagkakaiba ng pagsasanay ng pusa at aso ay nasa motibasyon. Ang aso ay madalas handang magtrabaho para sa papuri upang mapasaya ang amo. Pero ang pusa ay palaging nagtatanong sa sarili, ano ang mapapala ko rito? Pragmatiko ang kanilang katalinuhan. Hindi sila gagawa ng anumang walang saysay. Pero kung gagawin mong isang nakakatuwang laro ang pagtuturo na may masarap na gantimpala, tiyak na mamamangha ka sa kanilang kakayahan. Ang mga pinakamatalinong lahi ay hindi lamang kayang matuto ng simpleng utos tulad ng upo o shake hands. Maaari silang turuan na maglakad gamit ang tali, magdala ng mga bagay, at maging gumamit ng inodoro. Oo, hindi ito biro. Mayroong buong sistema ng pagtuturo sa pusa na gumamit ng palikuran at ang mga matatalinong lahi tulad ng Siamese or Bengal ang pinakamabilis na nakakakuha nito. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na ang mga pusa ay hindi kayang sanayin, alamin mo, hindi lang niya nahanap ang tamang diskarte para sa kanila. Ngayon, dumako tayo sa mga higante sa mundo ng pusa. Kung ang talino ay pwedeng sukatin sa timbang, siguradong mangunguna ang lahing ito. Kilalanin natin ang Maine Coon, ang malumanay na higante na may talinong pang-estratehista.
Ang kanilang nakakamanghang laki at seryosong tingin ay kadalasang nakakapanlin lang. Para bang isang nakakatakot na maninila ang nasa iyong harapan. Pero sa totoo, sa likod ng anyong iyon ay nagtatago ang isang napakabait, kalmado at mapag-isip na karakter. Ang talino ng Maine Coon ay tulad ng isip ng isang marunong na pinuno, hindi ng isang padalos-dalos na mandirigma. Hindi sila gumagawa ng kahit ano ng padalos-dalos. Bawat kilos nila ay pinag-iisipan. Isa sa pinakakahanga-hanga nilang kakayahan ay ang mahusay na memorya at ang kakayahang bumuo ng komplikadong lohikal na koneksyon. Mabilis na natatandaan ng Maine Coon kung nasaan ang mga laruan nito, paano buksan ang gustong cabinet, at anong oras ka kadalasang umuuwi galing sa trabaho. Kaya pa nga nilang gumawa ng simpleng pagmamanipula sa mga bagay. Halimbawa, ang kanilang malalakas na paa ay ginagamit hindi lang sa paglakad. Ginagamit din nila ito para isukbit at hilahin palapit ang gustong bagay o kaya'y sumalok ng tubig mula sa mangkok. Ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng pag-unlad ng kanilang kakayahang kognitibo. Ngayon naman, narito ang aristokrata sa ating listahan. Isang lahi na ang katalinuhan ay kasing pino at kasing elegante ng kaniyang pilak na balahibo. Ito ang Russian Blue. Madalas silang tinatawag na pusa para sa mga introvert at may malaking katotohanan sa pahayag na iyan. Ang talino ng Russian Blue ay talino ng isang mapagmasid at isang psikologo. Hindi sila mapilit magpakita ng kanilang presensya, ngunit lubos silang nakakabit sa iisang amo. Literal nilang pinag-aaralan ang kanilang tao. Ang kanyang mga gawi, araw-araw na schedule, tono ng boses, at maging ang kaniyang kalooban. Madalas, alam na ng pusang ito kung ano ang balak mong gawin bago mo pa man ito tuluyang namalayan. Lalapit siya para aliwin ka kung nalulungkot ka at banayad na aanyayahang maglaro kung maramdaman niyang gusto mong maglibang. Ang kakayahan nilang makiramay ay talagang kahanga-hanga. Napakasensitibo nila sa kapaligiran ng tahanan at hindi nila kinakaya ang sigawan at pag-aaway. Hindi tulad ng madaldal na Siamese, ang Russian Blue ay ginagamit lang ang kaniyang mahinahong tinig kung kinakailangan. Mas gusto niyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng titig at bahagyang galaw. Maingat sila sa mga estranghero, ngunit walang hanggan ang tiwala nila sa mga pinili nilang maging bahagi ng kanilang pamilya. Ito ang perpektong pusa para sa mga nagpapahalaga hindi sa maingay na paglalaro, kundi sa malalim, tahimik na pagmamahal at pagkakaintindihan. Isipin na ang isang pusa na ang talino ay hinasa sa loob ng daan-daang taon sa malupit na kagubatan ng Scandinavia. Hindi lang ito basta alagang hayop, kundi isang lahi ng tunay na pusa bikinggo. Kilalanin ang Norwegian Forest Cat. Ang kanilang talino ay higit sa lahat, talino ng isang survivor. Biniyayaan sila ng kalikasan hindi lang ng makapal at hindi tinatabla ng tubig na balahibo at matitipunong paa, kundi pati na rin ng pambihirang talino at kakayahang gumawa ng matalinong solusyon sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Kung saan man manlito ang ibang pusa, ang Norwegian Forest Cat ay makakahanap ng paraan. Ang kanilang mga ninuno ay nangangaso sa kagubatan at umaakyat sa mga bato. Kaya't ang mga modernong lahi ngayon ay mahilig sa matataas at komplikadong patayong espasyo. Para sa kanila, ang inyong aparador o istante ng libro ay hindi lang kasangkapan, kundi isang maginhawang pwesto sa pagmamasid. Dagdag pa rito, sila ay may pambihirang pasensya. Ang Norwegian Forest Cat ay kayang maghintay ng ilang oras para sa tamang pagkakataon upang tumalon sa isang laruan tulad ng pagsubaybay ng kanilang mga ninuno sa kanilang huli. Sila ay napaka-self-reliant
at hindi nangangailangan ng atensyon kada segundo, ngunit lubos silang dumidikit sa kanilang pamilya at nagiging maaasahan at kalmadong kasama. Ito ang perpektong pagpipilian para sa mga nagpapahalaga sa isang pusa, hindi lang sa ganda nito, kundi pati na rin sa matatag at malayang karakter. Mula sa malalamig na kagubatan ng Scandinavia, dinadala tayo ng ating paglalakbay sa matinding taiga ng Siberia. Dito nabuo ang isa pang lahi ng pusa na may pambihira at likas na talino. Ito ang Siberian Cat, ang ipinagmamalaki ng Russia. Ang talino ng Siberian ay talino ng isang inventor at taga-solusyon ng problema. Kung ang Norwegian Cat ay isang strategist sa survival, ang Siberian Cat naman ay isang henyong inhinyero. Kilala ang mga pusang ito sa kanilang kakayahang makahanap ng paraan sa mga sitwasyon na tila walang pag-asa. Ang pagbukas ng komplikadong kandado ng hawla, ang pagkuha ng laruan mula sa ilalim ng mabigat na sofa, ang paghahanap ng paraan para makasampa sa pinakamataas na aparador. Para sa kanila, hindi ito problema, kundi isang kawili-wiling hamon sa kanilang diskarte at katalinuhan. Maraming may-ari ang nagsasabing sila ay halos tulad ng asong tapat at madaling turuan. Madalas na sinasalubong ng mga Siberian Cat ang kanilang mga may-ari sa pinto. Nagdadala ng mga laruan at tumutugon pa nga sa kanilang pangalan tulad ng mga aso. Sa kabila nito, nananatili sa kanila ang likas na pagpapahalaga sa sarili. Hindi sila magpupumilit na magpapansin kung ikaw ay abala, ngunit palagi silang nasa malapit, nagmamasid at binabantayan ng sitwasyon. Ang kanilang talino ay isang perpektong balanse sa pagitan ng likas na katusuhan, katapatan sa kasama, at tunay na pagiging independent ng pusa. Ngayon, silipin natin ang kailaliman ng talino ng mga pusa. Ano kaya ang resulta kung pagsamahin ang likas na katusuhan ng ligaw na ninuno at ang libo-libong taong karunungan ng pusang alaga? Ang resulta, isang hybrid na lahi, isang tunay na super brain sa mundo ng mga pusa. Maliwanag na halimbawa nito ang Bengal cat na nabanggit na natin, o kaya naman ang Savannah, isang hybrid ng pusang alaga at African Serval. Ang kanilang talino, isa itong natatanging cocktail. Mula sa ligaw na ninuno, taglay nila ang matatalim na instingto, pambihirang liksi, kakayahang mag-isip ng kakaiba, at lutasin ang mga komplikadong hamon sa espasyo. Ang pag-iisip nila ay hindi tulad ng isang alaga, kundi ng isang mangangaso. Samantala, mula naman sa pusang alaga, namana nila ang kakayahang makihalubilo, ang pagiging malapit sa tao, at ang husay na mamuhay sa mundo ng mga tao. Ang pinagsamang ito ang dahilan kung bakit napakalakas at kasabay nito, napakakomplikado ng kanilang talino. Ang mga pusang ito ay humihingi ng lubos na atensyon at partisipasyon mula sa kanilang may-ari. Hindi lang simpleng laro ang kailangan nila, kundi tunay na mga hamong pang-intelektual, mga komplikadong puzzle, matatayog na multi-level cat trees, at paglalakad gamit ang tali. Hindi ito mga pusa para sa mga baguhan, kundi para sa mga tunay na mahilig sa pusa na handang umunlad at matuto kasama ng kanilang natatanging alaga. Isipin ninyo ang isang perpektong balanse. Paano kung pagsamahin ang pagiging madaldal at mausisa ng Siamese na pusa at ihalo ito sa malambing at palakaibigang ugali ng Burmese? Ang resulta? Isa sa pinakamaayos at matalinong lahi, ang Tonkinese Cat or Tonkinese. Ang kanilang talino ay maaaring ilarawan sa isang salita, social. Ang mga Tonkinese ay mga extrovert sa mundo ng mga pusa. Gustong-gusto nilang maging sentro ng atensyon, makilahok sa lahat ng gawain ng pamilya, at makipag-ugnayan sa lahat, sa mga amo, bisita, bata, at maging sa mga aso. Minana nila sa kanilang mga ninunong Siamese ang pangangailangan
para sa pakikipag-ugnayan, ngunit ang kanilang boses ay mas malambing at mas malambot. Mula sa mga Burmese, nakuha nila ang kahangahangang pagiging mapaglaro at pagiging malikhain. Ang lahing ito ay nananatiling may ugali ng kuting hanggang sa pagtanda. Gustong-gusto nila ang mga aktibong laro, lalo na yung mga nangangailangan ng talas ng isip, taguan, habulan, pagkuha ng mga bagay. Ito ang kanilang hilig. Ang mga Tongkinis ay napakabilis makaunawa kung ano ang gusto mo mula sa kanila at masaya silang sumasali sa laro. Ito ay isang perpektong lahi para sa isang malaki at aktibong pamilya kung saan ang pusa ay hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang ganap na miyembro na kasama sa lahat ng kalokohan at kasiyahan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang lahi ng pusa na imposibleng ipagkamali sa iba. Salamat sa natatangi nitong katangian. Isipin niyo ang isang pusa na may buntot na parang pumpon ng kuneho. Ito ang Japanese bobtail, isang walang tigil na pinagmumula ng enerhiya at buhay ng bawat samahan sa anyong pusa. Ang kanilang talino ay talino ng isang ipinanganak na artista. Hindi lang sila matalino, mahilig din silang ipakita ang kanilang talino sa lahat ng nasa paligid nila. Para sa kanila, walang mas sasaya pa kaysa mapansin at maging sentro ng atensyon. Kaya naman, buong sigla silang natututo ng mga trick, ang pagkuha ng laruan, pagtalon sa ring, or pagbibigay ng paa. Ang lahat ng ito ay hindi pagsasanay para sa kanila, kundi isang ingranding pagtatanghal sa harap ng kanilang mapagmahal na tagahanga, ang kanilang mga amo. Ang lahing ito ay napakaaktibo at nangangailangan ng patuloy na paggalaw at paglalaro. Ang iwan sila ng matagal ng walang libangan ay mangangahulugan lamang ng pakikinig sa kanilang malakas at mapilit na mga hiling. Tungkol naman sa kanilang boses, sila ay napaka madaldal, ngunit ang kanilang mga tunog ay hindi lang basta simpleng meow. Gumagawa sila ng iba't ibang uri ng malamyos na tunog, kaya minsan silang tinatawag na kumakantang pusa. Sila ay isang pusa parang may fiesta na hinding-hindi ka bibigyan ng pagkakataong mainip kahit isang minuto. Sigurado ka bang lahat ng pusa ay takot na takot sa tubig? Ngayon, babasagin natin ang paniniwalang iyan ng isang beses at para sa lahat. Kilalanin ng isang kakaibang lahi na madalas tawaging lumalangoy na pusa, ang Turkish Van. Ang kanilang talino ay masasabing bukod tangi at walang takot. Hindi tulad ng karamihan sa kanilang mga kapwa pusa, ang Turkish Van ay hindi lang hindi takot sa tubig, mahal na mahal nila ito. Masaya silang nagtatampisaw sa banyo, nanghuhuli ng mga laruan mula sa planggana, o kaya naman ay lumalangoy sa swimming pool. Ang kakaibang katangiang ito ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahang umangkop at pagiging mausisa na mas matimbang pa sa kanilang likas na instinto ng pusa. Ngunit ang kanilang katalinuhan ay hindi lamang nakikita sa pagmamahal nila sa tubig. Sila ay napaka-energetic at mapaglarong pusa na mahilig sa mga hamon. Sila ay dalubhasa sa pagbubukas ng mga pinto, cabinet at maging ng gripo ng tubig. Ang kanilang malakas at maskuladong katawan ay nilikha para sa paggalaw at ang kanilang utak naman ay para sa walang humpay na paglutas ng mga palaisipan. Madalas biro ng mga may-ari, ang pagkakaroon ng Turkish Van ay parang nagkaroon ka ng isang matalino, aktibo at mahilig sa tubig na bata sa bahay na kailangan mong bantayang mabuti. Bilang pagtatapos sa ating listahan ngayong araw, narito ang isang lahi ng pusa na pinagsasama ang eleganteng anyo at ang matalas na isip ng kilala nitong kamag-anak. Ito ang Balinese cat or Balinese. Sa madaling sabi, maituturing itong Siamese cat
na may mahabang balahibo. Minana nila mula sa mga Siamese ang lahat ng pinakamagagandang katangian. Ang kanilang matang kulay, asul na sapiro, ang kanilang pino at payat na katawan, at siyempre pa ang kanilang pambihirang talino. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Kadalasang mas malambot at mas kalmado ang ugali ng mga Balinese. Hindi gaanong malakas at mapilit ang kanilang boses, at mas pinipili nilang ipakita ang kanilang pangangailangan para sa atensyon sa mas pinong paraan. Ang kanilang talino ay tulad ng isang sensitibo at tapat na kaibigan. Kasing lalim din ng mga Siamese ang pagiging malapit nila sa kanilang may-ari, at may kakayahan silang magpakita ng malalim na empatya. Nararamdaman nila ang iyong kalooban at laging handang tumulong. Aliwin ka sa kanilang pagngiyaw kung ikaw ay nalulungkot, o dahan-dahang yayain kang maglaro kung ikaw ay pagod. Madali rin silang sanayin sa mga utos, at gustong-gusto nila ang mga interactive na laruan na nagpapagana sa kanilang utak. Sila ang perpektong alaga para sa mga humahanga sa talino ng Siamese cat, ngunit mas gusto ang isang mas kalmado at balanseng ugali. Pero paano kung pinakinggan mong mabuti ang buong listahan namin, pero hindi mo pa rin narinig ang pangalan ng lahi ng iyong alaga? Ibig bang sabihin nito, hindi henyo ang iyong pusa? Siyempre, hindi. At marahil, ito ang pinakamahalagang punto ng ating pag-uusap ngayon. Ang anumang pagraranggo ay isa lamang pangkalahatan. Nakabatay ito sa karaniwang mga sukatan at sa mga katangian na likas sa isang partikular na lahi. Ngunit ang bawat pusa ay isang natatanging nilalang na may sariling ugali, temperamento, at antas ng katalinuhan. Ang isang pusang kalyay na napulot, halimbawa, ay maaaring mas matalino at mas maparaan ng ilang ulit kaysa sa pinakapinipitagang kinatawan ng isang dekalidad na lahi. Ang talino nito ay hinubog hindi ng pagpili ng lahi, kundi ng pangangailangang makaligtas. Ang mga ganitong pusa ay madalas na mas nakakaunawa sa tao, mas mabilis umangkop sa mga bagong sitwasyon, at nagpapakita ng iba't ibang paraan para makuha ang kanilang nais. Ang talino ay hindi pribilehiyo ng mga pusang may lahi. Ito ay katangiang taglay ng bawat pusa. Ang tanong lang ay kung handa tayong mga may-ari na makita at paunlarin ito. At ngayon, dumako tayo sa huli. Ngunit marahil ang pinakamahalagang bahagi ng ating usapan. Hindi mahalaga kung anong lahi ang inyong pusa, Abyssinian man o simpleng pusa sa kalye. Ang talino nito ay hindi yung tipong nakapako na at hindi na mababago. Maaari at kailangan itong paunlarin, at mas madali ito kaysa sa inaakala. Ang utak ng pusa, tulad ng utak ng tao, ay nangangailangan ng patuloy na paggamit para manatiling matalas. Ang simpleng laroang daga ay maganda, pero kulang ito. Ngayon, napakarami ng iba't ibang interactive na laruan at puzzle para sa mga pusa. Maaari itong mga espesyal na board na may mga ukit kung saan kailangan nilang kunin ang mga treats o mga bola na naglalabas ng pagkain kapag gumalaw sa tamang paraan. Ang mga larong ito ay nagtutulak sa pusa na hindi lang tumakbo, kundi mag-isip, mag-analisa at lumutas ng mga problema. Ngunit walang anumang laruan, kahit pa ang pinakamahal, ang makakapalit sa simpleng pakikisalamuha ng tao. Kausapin ang inyong pusa, turuan ito ng mga simpleng utos, at makipaglaro dito gamit ang laser pointer o fishing rod toy. Bawat minutong magkasama kayo ay hindi lang nagpapatibay ng inyong ugnayan, kundi siya ring pinakamahusay na ehersisyo para sa isip nito. Dahil ang pinakamahalagang pampasigla sa pagpapaunlad ng talino ng anumang pusa ay ang pagmamahal at atensyon ng nagmamay-ari nito.
At ngayon, narating na natin ang pinakaimportante, ang pinakanakakagulat na revelasyon sa pag-aaral ng talino ng pusa ay hindi palaging ang pinakamatalinong lahi ang pinakamadaling pakisamahan. Ang mga pusang matatalino ay madalas na malaya, matigas ang ulo, at nangangailangan ng espesyal na diskarte. Ang kanilang talino ay hindi nakikita sa bulag na pagsunod, kundi sa kakayahan nilang gumawa ng sariling desisyon. Minsan, ang desisyon nila ay balewalain ang iyong pakiusap dahil may mas mahalaga silang gagawin tulad ng pagtulog. At yan din ang tanda ng talino, ang marunong magbigay prioridad. Kaya tinalakay na natin ang 15 Philippines na lahi na kilala sa kanilang katalinuhan. Ngunit ang pinakamahalagang konklusyon ay ito, ang lahi ay gabay lamang at bawat pusa ay isang natatanging personalidad. Ang pagmamahal, atensyon at mental na pagpapasigla ay kayang gawing isang tunay na propesor ng agham pusa ang kahit sinong kuting na kalye. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang aming mga bagong video. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong sa inyo, kasama ba ang inyong alagang pusa sa aming listahan? Isulat sa comments kung anong lahi ng pusa nyo at kung ano ang mga pinakamatalino o nakakatuwang ginagawa niya. Masayang masaya kaming babasahin ang inyong mga komento